Lilipat na nga ba dito sa Barangay Ginebra si Joshua Monson? Isa lamang yan doon sa mga players daw ng Titan Ultra na posibleng mapunta dito sa Barangay Ginebra. At ayon dito sa mga reports, meron pang mga ibang players daw na pwedeng ma-acquire ng Gene Kings. Maski na hindi lang dito sa Titan Ultra, pati na dito sa Phoenix Fuel Masters. Pero sa ngayon, ang priority daw ng Ginebra ay kunin itong si Joshua Monson. Dahil sa tingin ng management, ito'y makatutulong dito sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng isang multi-dimensional player. Yung kayang umiscore pati na sa rebounding at sa depensa. At ito'y magagawa nitong si Joshua Monson. Kaya nga mukhang ito talaga ang balak daw kunin ngayon ng Ginebra. Posible na ibigay nilang kapalit para dito kay Monson. Ayon dito sa mga initial reports na lumalabas ay baka itong si Jason David o kaya naman posible na isama si Ben Adamo sa nabanggit na trade. Dahil itong Barangay Ginebra ay umpisa pa lamang dito sa rebuilding na gagawin nila. Marami pa raw nakukunin na ibang players pero so far, ang focus nila ay itong si Monson ang ma-acquire. Parang gustong unahan ng Ginebra itong Blackwater, itong Converge Fiber Excel sa pagkuha kay Monson. Dahil kung inyo maalala, itong si Alex Stockton ang balita ititrade daw kay Joshua Monson. So ngayon mukhang gusto ng Ginebra na sila mauna at makuha itong si Monson at ang kapalit nga itong si Jason David. Ngayon, bukod dito, alam na natin na itong Phoenix maraming pagbabago na nangyari dyan, no? Mamaya babalita natin yan. Pero sa ngayon, itong Barangay Ginebra, kinoconsider rin daw na kung makukuha nila itong si Richie Rivero o kaya ang 6'5 forward na si Ken Taffin. Kabilang lamang yan sa mga maraming moves daw na binabalak ng management para ma-revamp o ma-retool itong lineup ng Barangay Ginebra. Dahil gusto nila siguraduhin na sila talaga ay magiging isa dito sa mga teams na hindi may iwan pagdating sa Commissioner's Cup, lalo na at kinakailangan daw nila na mag-upgrade ng lineup. Maraming pagbabago na nangyari dito o mangyayari sa Phoenix Fuel Masters. Official na in-announce na ang magiging bago nilang coach ay itong si Charles Chu. Pinalitan na ito si Willie Wilson, pati na ito si assistant coach Jamaic Jarin ay pinalitan na rin. At sa pagpasok ni Charles Chu, maraming pagbabago na mangyayari. Ni-release na ang mga sumusunod na players. Sila Joseph Taha, pati na to si JJ Alejandro, si RJ Hasul, si Sean Manganti, si RR Garcia at itong si James Kwekoteye. Sila ay lahat ay unrestricted free agents na ngayon. Bukod dyan, meron ding mga reports na willing na rin daw ang Phoenix na i-trade. Itong sila Jason Perkins, Ken Taffin, Richie Rivero at Tyler Teo. So ang masasabi nating untouchable lang talaga dyan, yung hindi raw gagalawin, ay itong si Kai Balungay at itong si Francis Escandor. Dahil si yung daw father ni Escandor, ang di umano ay pinakabagong financial backer nitong Phoenix Fuel Masters. So baka kay Escandor na iikot yung backcourt nitong Phoenix Fuel Masters ngayon. Tignan natin kung ano pang magiging developers dito dahil kung totoong available for trade, itong sila si Perkins, si Tio at itong si Richie Rivero, aba sigurado maraming mga teams ang magkaka-interest na kumuha sa mga nabanggit na players. Kaya nga gaya nabanggit natin, baka si Ken Taffin pag-interesa ng Ginebra. At sigurado ito si Jason Perkins, si Tyler Teo, Richie Rivero, ang daming mga teams na magkaka-interest na kumuha sa mga nabanggit. Kaya nga itong revamp nitong Phoenix, sigurado maraming teams ang sabihin na natin nagmamasid dito. Dahil magiging maganda yung kahatnan nito, hindi lang para sa Phoenix, kundi maski na sa ibang PBA teams na gustong mag-upgrade. Alam natin frustrated na ang Phoenix dito sa naging sitwasyon sa kanilang playoffs na sunod-sunod na silang hindi nakapasok. Kaya nga itong pagkuha ng mga bagong coach at players, yan ang ginawa nila. Umpisa na mamaya ng Game 1 ng San Miguel versus TNT Tropang 5G. Maganda yung magiging matchup nito. Sabi nga nila, very even itong series na to at ang TNT gustong-gusto na talaga na makabawi kontra dito sa San Miguel Beermen. Para yan ay mangyari, kinakailangan siyempre na mabantayan nila, of course, itong si Junmar Fajardo. Pero nakita na natin ang San Miguel hindi na lamang nagre-rely dito kay Junmar. Doon sa serye kontra Barangay Ginebra, yung closing game, 4 points lang ang na-score ni Junmar pero grabe naman yung kontribusyon ni CJ Perez, Don Troliano at yung iba pa nilang mga players. Kaya hindi na masasabing one-dimensional itong San Miguel. Sa panig ng SMB, kinakailangan naman nilang mapigilan dito yung 3-point shooting ng TNT. Alam natin yan, sila Jordan Heading, si Reynan Batak, sila Calvin Oftana, yan ang specialty of the house nila. At of course, ang isang magiging issue dito ay yung kalusugan ng mga players.
Hindi pa tiyak kung makapaglalaro si RR Pugoy dito sa serye dahil sa kanyang pulled hamstring. At ito namang si Junmar Fajardo, alam natin na iniinda yung kanyang balikat. Kaya hindi pa natitiyak kung ano ang magiging sitwasyon dito. Pero ang maliwanag dyan, kung ikaw itong San Miguel, kinakailangan ma-maximize mo yung lakas mo dito sa loob kay Junmar nang hindi naman masyadong napupwersa at kinakailangan may balance contribution. Sa panig naman ng TNT Tropang 5G, kinakailangan nila yung kanilang perimeter game ay mag-click dahil kinakailangan din nila i-challenge itong si Junmar. So itong sila Poy Eram, Kelly Williams, Brandon Rosser, kinakailangan mag-click yung outside scoring nila para si Junmar Fajardo mapilitang lumabas to sa painted area para i-challenge yung 3-point shot nila. At kapag yan ay ginawa nila, yan, makaka-atake na sa loob yung kanilang mga guards. Kaya magiging very interesting series to pagdating sa mga adjustments ng mga players, pati na rin syempre ng mga coaches na kanilang gagawin sa ngayon. Balita naman tungkol dito sa Rain or Shine Elasto Painters, interesado daw itong Rain or Shine dito sa mga posibleng mangyari sa Phoenix Fuel Masters. Mukhang si Jason Perkins daw ang binamataan din nitong Rain or Shine. Dahil sa ngayon, ito raw Rain or Shine Elasto Painters, mukhang gusto nilang gumawa ng paraan para magkaroon ng mas malaki at mas magandang tsansa na makapag-acquire ng iba pang mga talents. At ito ang mga nabanggit ang kanilang gustong makuha. Kung sakasakali na ito si Jason Perkins mapunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters, ay magiging isa na to dito sa matatawag natin na talagang makatutulong dito sa front court ng lineup nitong si Coach Yeng Giao. Kapag napunta sa kanila ang mga nabanggit na si Perkins, itong veterano na to sigurado na magiging isa yan doon sa tutulong pagdating doon sa kanilang front court. Habang nagre-recover pa si Kid Datu. Plus ito si Perkins, pwede rin yung small forward, power forward. Kaya nga marami itong maiaambag dito sa Rain or Shine. Kaya nga, of course, hindi lang Rain or Shine ang interesado dito kay Perkins. Sigurado yung pang mga ibang teams. Kaya itong mangyayaring pagbabago sa Phoenix, sigurado na isa yan doon sa aabangan nating mga fans. And of course, hindi rin natin may tatanggi na itong PBA ngayon, pagmamasdan rin yung gagawin nitong Phoenix dahil excited yung mga fans dahil mukhang na-revitalize na yung franchise. Sa panig ni Coach Yeng Giao, ang importante dito bukod sa pagkuha kay Jason Perkins na yung iba pang mga players ang kanilang kukunin para naman makalampas na sila dito sa semifinals na talagang pinoproblema nila na matagal na hindi nila malampasan, partikular na kapag TNT ang nakakaharap. Kaya nga ngayon itong si Coach Yeng Giao, bukod sa pag-acquire kay Jason Perkins, meron pang mga ibang players yan na po pwedeng makakuha. Kaya nga isa-isahin natin sa mga susunod na video kung sino pa yung mga po pwede na maidagdag dito sa ROS. Pero lahat ng yan syempre, at sabihin natin hindi naman mamadaliin ni Coach Yeng Giao yung desisyon niya. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Mon de Guzman, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, si Michael D, si Anthony Alon, si Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Enju, si Edwin Carmona Jr. at lahat ng mga regular nating taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo, Rosales family at ang iba pa.